Alright, so welcome back to my channel. My name is The Vice. Ayun, magandang araw sa inyo mga kababayan at hopefully you're safe. Ngayon merong bagyo na naman, no? Sana safe tayong lahat. Alright, ito nga, balikan natin mga kababayan yung nangyari nga dito sa Mindiola, no? Ito nga yung rally na nangyari nung nakaraan. Ang daming komento, ang daming lumalabas na ekspekulasyon, na kung ano-ano, diba? Na ang daming alam niyo yun, ang daming magaling. O ta, panoorin natin yung isang video na panood ko dito sa, sa TikTok. Panoorin lang natin, ha. Yung komento ni ate. Gigil ako ngayon kay Isko na sinatawag na utak talangka at udak. Galit daw siya kay Isko. O, tapusin muna natin. Utak adik ang mga tao. First and foremost, kung wala magnanakaw na gobyerno, walang utak adik at utak. Totoo naman yun. Kung wala magnanakaw, walang ganitong senaryo. Pero sumobra. Sana naiintindihan mo kasi alam ko may utak ka naman. Hindi ko kilala to, sana itag nyo. Talangka ng mga mamamayan. Kung ginagawa ng gobyerno at binibigay, wala sa sinabi mamamayan. Na traidor ang mga tao nila, walang magpoprotesta. Ang kapal ng mukha mo kung mayor ka, tatawagin mong utak talangka ang mga taong ninakawa at inaabuso ng gobyerno. Ang serbisyo ba sa'yo sa tao ay para talaga sa tao o para... Inang galing, oh. Ang serbisyo mo ba sa tao at para ba talaga sa tao? Ang galing. Lang maghari-harian at isatisfy yung sarili nyo ng kapangyarihan. Kasi wow! Palang mukha mo, kung tatawagin mong utak talangka at udak. Dapat to, sampulan ni Yorme. Yorme, sampulan mo yan. Government corruption, ang mga taong gatas na rin ng gobyerno. Yun sabi niya. Diba? Wala namang masama doon sa pagiging diba? Kung galit tayo, ultimo ako, galit din ako dyan Diba? Sa corruption na yan. Diba? Kasi ramdam ko, yung mahal ng bayarin sa tubig, sa kuryente, diba? Sa araw-araw, gasolina, diba? Pero, yung ginawa na itong mga to, sobra-sobra. Diba? Tama, mali. Papaliwanag ko sa inyo, Paliwanag ko sa inyo. Kung totoong may mga utak tong mga to. Galit na galit sila kay Yormisco. Yung Maynila nililinis, pinapaganda, inaayos, tapos, gaganunin nyo, bababuyin nyo. Nakukuha mo ba? Diba? Ikaw, ako pumunta sa bahay nyo, galit na galit ako. Diba? Hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Batuhin ko yung bahay nyo, diba? Sulat-sulatan ko ng pintura, magagalit ka hindi. Yun ang tanong ko. Kung pwede ka naman makipag-usap ng maayos, diba? Tama, mali. Kasi yung nangyayari mga kababayan, yung protesta, hindi yung protesta ang nangyari. Gulo ang gusto ng mga to. Kaya nga, sabi ko sa inyo, tama ba yung komento niya nasirain mo yung yung stoplight. Ano ka nalaman ng stoplight? FYI hindi ko pinagtatanggol. Diba? Ang administrasyon ni Marcos. Diba? Wala akong pakialam kay Marcos. Ang inaano ko dito bilang Manileño, bilang taga Maynila. Diba? Yung babuyin nyo, yung lugar namin. Kung ikaw, hindi ka taga Maynila, diba? Wala kang pakialam sa syudad nyo. Diba? Hindi masakit dito Ang iba't magaling na mag-talk, magdadaldal. Kaya gumugulo yung sitwasyon Diba? Oo, nandun na tayo, galit tayo dun sa mga taong nangurakot. Galit tayo, diba? Dahil maraming nagbulsa ng pera na mga kawani ng gobyerno. Dadong-dado na tinuturo pa yung mga ibang congressman. Galit tayo kasi si Marcos yung pumirma nun. 'Di ba? Ng insertion ng budget.
sa BICAM, GAA. Siya pumirma nun, tapos hindi niya alam. Pero, yung protesta, karapatan natin yun. Ipaglaban yung karapatan natin at ipahayag yung damdamin natin. Pero hindi natin kailangan manira. At di ba? At manira. At ito nga, hindi natin kailangan, di ba, manakit ng, di ba, ng ibang tao. O manira ng ari-arian ng ibang tao. Dahil hindi naman pag-aari ng mga politiko yun. Nakita niyo ba yung sitwasyon kanina? Nakulong yung matanda dahil sinaksak niya yung dahil ang katiwiran ng matanda, di ba, yung kusa sumuko kay Yorme, ang katiwiran niya, kinukuha yung niya, estante. Yung maliit na estante na gawaan ng relo. May mga gamit doon, may mga relo doon. Di ba gusto nilang basagin, gusto nilang sunugin. Ayun yung nangyari. Ay kinukuha nun, sinaksak siya. Nakalimutan mo, Batang Quiapo yan. Diba? Batang Avenida, Batang Recto. Diba? Anong nangyari ngayon doon sa namatay? Wala. Geng-geng. Asan yung mga geng-geng? Yung mga nag-imbita. Yung mga nag-aya. Asan sila? May babalik yung pababuhay nun? Hindi na. Kamusta? Pinuntahan nyo ba? Sabi sa inyo ako dinaanan ko na din yan. Tropa-tropa, ganyan-ganyan. Habang tumatagal, nare-realize ko. Dahil ayoko na magkwento, na-realize ko habang tumatanda. Nagkapamilya, nagkaanak. Naintindihan ko yung hirap na totoong buhay. Paano lumaban sa mundong ito. Yun yung naranasan ko. Pero kung usapan gangster lang, ewan ko lang. Kasi ako naranasan ko yun. Maraming matapang pag marami lang. Kami nun, pumapalag kami kahit 3 lang. Sabi ko nga 10 lang kami, kalaban namin 50 Laban Ayoko na magkwento. Basta yun na lang yun. Karaan na yun Lahat ng kakilala ko, pantay na pa Wala na sa mundong ito Diba? Ito yung bagay na yun na hindi nila naiintindihan. Ito mga kabataang to na hinikayat nila, dinala nila doon. Diba? Hindi ko alam kung binayaran nila. May lumalabas kasing na binayaran. Tapos magagalit kayo. Kay Isko. Si Isko, si Yorme, napaganda yung Maynila. Tapos bababuhin nyo. Paalala lang hindi ho mga DDS yun. Yung mga yun. At lalong-lalong, hindi ho yung mga di ba? Protesta na nakakaintindi na nagpo-protesta. Oto, panoorin mo natin sa pang-video. Yan. Para alam nyo hindi DDS yan. DDS bulok! DDS bulok! DDS bulok! DDS bulok! Kita nyo? DDS bulok! Papa nyo bulok! Kita nyo? Kasi nangyari ho dito mga kababayan, Liwasan Bonifacio, dapat dumaga-assemble ang mga Duterte supporter. Diba? Ang nangyari, inagaw. Inagaw naman ng mga Gabriela, yung mga makakaliwa, yung mga kabayan black. Inagaw nila yung pwesto. Tapos sabay bitaw, pumunta doon sa Luneta. So ngayon, yung mga Duterte supporter, yung iba nagpunta, nagkagulo na, naggulo na. Pumunta doon sa Liwasan Bonifacio, tas hindi naman iba, wala doon. Nando sa Camp Aguinaldo kasama yung mga retired general. Di ba? Sa Gate 4, sa may, di ba? EDSA.
Yun yung nangyari. Diba? Ito kasi yung ginawa dito, ako nakikita ko dito planado. Kasi inagaw nila yung punestuhan agad yung Liwasang Bonifacio. Tapos alam nilang may luneta. Iba sa kanila nasa luneta. Alam nila yung mga DDS nagtawag na. Nagtawag na hindi na dapat pumunta sa luneta. Huwag nang pumunta. Kasi nga, ang mga pumupunta doon sa luneta, mga tauhan ng Romualdez. Di ba? Para namang gago. Mantakin mo, magtatawag ka. Laban sa korupsyon, tapos tao ka ni Romualdez. Nakadikit ka kay Romualdez. Nakadikit ka kay Saldico. Para kang gago nun, di ba? Tama ba? O ito, panoorin pa natin. Ito yung nangyari doon sa mga sa kapulisan natin. FYI, hindi ko po pinagtatanggol yung gobyerno ni Marcos, yung administrasyon ni Marcos. Ayoko kay Marcos ever since. Sinabi ko na sa nakaraang video ko, naging gobernador wala naman nangyari sa Ilocos. At binoto nyo. Ang tagal naging gobernador niyan. Ito. Galat yung mga kapote ng mga pulis. Ano yung nangyari? Atras abante yung mga tao. Pero umatras na yung mga pulis. Nakapasok na yung mga rallyista. May isa pang gate doon. Tango. Ano yung nangyari na yan? Nakapasok na yung mga rallyista. Kalat ngayon dito yung mga gamit ng mga police shield nila. Basag na dito. Grabe yung mga yan. kapote nila nandito sa paligid. Aray. Yung helmet ng mga pulis sa sahig. Nakapasok na yung mga rallyista. Nakapasok na. Grabe. Nakapasok na yung mga rallyista. Inuusog na yung mga barricade. Inuusog na. Ano nangyari, no? Inagaw nila yung mga gamit ng pulis. Diba? Yan yung gusto mangyari ng mga makakaliwa. Diba yung mga makakaliwang grupo? Yun yung gusto nila mangyari. Magkagulo. Diba? Magkagulo. Para nga naman, di ba, maghari ang komunista. Ito pa. Ito yung nangyari sa isang pulis. Corner na pulis dito. Corner na pulis. Pinagugulpi yung mga pulis. Pinagsusuntok yung mga pulis dito. Kawawa sila. Kita niyo nangyari na yun? Puta, pinagpapalo ng mga batuta nila yung mga pulis. Kita niyo yun? Ayun yung nangyari nun. Ito pa. Geng-geng daw. Hindi yung pera ni Diska. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Hindi yung pera ni Diska. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Ayan daw, kinuha na daw yung pera. Diba? Ang daming video nagkalat. Ito pa. Lahat ng ibagsak lahat ng presyo ng bilihin. Kung pinangin niya, lahat tayo nahihirapan. Kaya nga pinaglalaban namin sa mga pagbablog namin yung mga gusto namin paglaban. So vlogger kayo, sir. May anong grupo? Anong tawag sa grupo nyo? If kung okay lang. Hindi pwede sabihin eh. Pero meron, wala. Grupo lang din ang vlog. Pero hindi Okay. pwede sabihin eh. Pero yun, match lang. Aba, sabi niya, oo ma, rally. Kanya ka lang ganito, seryosong rally to. Ngayon, kawawa yung magulang. Oh. Kapatid niya, tulog na ako, ginising ako ng manuwa. Ayun sinasabi ko dito eh. Mama, nahuli sila ka saan? Sa rally daw. Kasi Nahuli, di ba, sa rally. Nahuli, ha. kadahan niya sila ng mga geng-geng eh. Mga may anak-anak na asawa na, nagbabarkadaan pa, nag-geng-geng pa.
nanawaganak sa'yo, Mayor, hindi lahat ng kasama sa rally, aral na alam nilang ginagawa nila. Hindi nila alam. Yun eh. Mayor, nagsasama po kami sa inyo. Kakainin nga po, wala, pampapiansa pa sa kanila. Kakainin na lang, wala pa. Pampapiansa pa. Kita niyo yun? Ano pa yung namatay? Di ba? Ano pa yung namatay? Kamusta naman yun? Ha? Kaya ka magtataka sa mga to eh. Di ba? Imposibleng wala akong nagyayaya. O ito. Ayan. Kaya nyo? Stop natin. Yan ang sabi niya. Diba? Nagtuturo siya. We need backup kids. Walang nagtatanggol sa mga bata. Ayan. Magtawag kayo sa Ayala Bridge now na. Ayan, kita nyo. Sumisenyas siya. Diba? Ayun yun eh. Ngayon kayo kung talagang, di ba? Walang nasa likod. Napaka-imposible. O, ito pa. The people are very angry because Yan, they have been pwede casino. of flooding for all these years, and flooding has made their lives so difficult. And yet the discovery that all the billions of pesos that were supposed to help them, that was supposed to solve the problem, have ended up lining the pockets of all these corrupt politicians, government officials, and contractors. Sabi, no? Po sa loob na kami po yung naghihirap, kami po yung nawawalan ng tirahan, ng buhay, ng kinabukasan. Tapos sila po yung limpak-limpak na kumikita, yung buwis na binabayad namin, yung ito yung mga nangyari dyan. Nagpapagura ng magulang namin na pupunta lang sa kanila, sa mga luxury cars nila, sa pag-travel nila sa ibang mga bansa, at sa pakikipagsosyo nila sa iba't ibang mga korporasyon. Nakita niyo yun? Diba? Both. Diba? Naging biktima. Pulis. Yung mga ralista na ginamit nila, naging biktima eh. Kasi yung kalakaran, hindi na natin maano eh. Maarok, di ba? Yung, kumbaga, yung mga politikong mga nagnanakaw. Tapos, dagdag natin itong mga kaliwa na to. Na ganito lagi yung ginagawa nila. Ang matindi nito, talaga mga kabataan yung ginagamit. Di ba? Talaga mga kabataan yung ginagamit nila. Kasi yun nga sabi ni BP Inday, di ba? Tsaka ng mga ibang, di ba? Na ginagamit po talaga mga kabataan. Nitong mga to. O ito pa. And apparently, hindi na sila kontento sa mga rallies na lang. Nung nandun sa Menjola, we finished the program, sabi natin, uwian na tayo. Ayaw nilang umuwi, ayaw nilang umalis. They wanted to do something more than peek out. Kaya may mga sumugod doon sa barikada ng Menjola. And then, unfortunately, the police overreacted. May mga binugbog sila. Halos feeling nung iba doon, mamamatay na yung ibang mga binugbog ng police. Lalong nagalit ngayon yung mga bata. And so, nagtuloy-tuloy na yung parang batuhan, and it escalated. So, yun. So, these are really challenging times for us. Huwag tayong tumigil. Nakita niyo senaryo, di ba? Kawawa ho talaga yung mga taong na ginagamit. Ginagamit ang mga to, ginagamit ang politiko. Nakakaawa ho talaga kung tutuusin.
Huwag tayong matakot. Kahapon, may mga nagpapanik sa mga kasama namin na kasi daw nanghuhuli na yung mga police, they're cracking down on government critics. Ang sabi namin, huwag matakot. These are times that we have to be brave. We have to be courageous. You're very emotional right now, Teddy. Yeah. Pero yun ang kailangan. Oo. But huwag tayong matakot. I wanted to ask. Huwag tayong bumitiw. Yeah. Kita niyo yun? Maging emotional pa yun. Kamusta naman yung yung mga bata? Mga batang di ba? Kasi iba doon, hindi naman, ako ito sinasabi ko lang Iba doon hinikayat. Iba doon, na lang, biglang sumama. Ang masakit doon yung mga nakisali, sumama-sama lang, hindi naman sila kausap. Kasi binaririnig tayong bayaran Diba, may video nga no? Tapos may mga nagsasabi na ganito yung binayad daw. Ito mga to, kagaya nung mga nagpo-protesta yung nakakatawa yun pero may laman. Yung tokneneng tsaka yung yung kwek-kwek tsaka yung fishball. Diba? May laman yun pero hindi niya alam yung totoong nangyayari. Grabe. Tayo yung kawawa dito mga kababayan. Ginagamit tayo ng mga taong, alam niyo yun, mga makakaliwa, diba? Yung mga taong nasa gobyerno, diba? Ginagamit nila. Kasi hindi lang yung nangyayari, kahit saan naman nangyayari yun Nakita niyo yung sa Luneta? Mantakay mo, pupunta ka ba doon? Pupunta ka ba doon? Putang ina, mga nandun, yung mga tao ni Romualdez. Binunyagga nila kastama. Ewan ko. Ito pa. Ito yung last part. Last part ba to? Sa mga magulang. Ayan. Karapatan ho namin na ma-access sa mga kliyente namin. Inulan, nabuyo na ho kami, baka magkasakit na kami dito, nasagutin niyo ba pagpa-hospital namin lahat? Grabe na ho ang paglaban sa karapatan na ginagawa niyo sa mga magulang na nandito at sa mga nakadetain dyan sa loob. Nawawala na ho kami ng pasensya. Ilang oras silang dinigil na walang kaso. Kaya sir, kung sino ho ang nandyan, huwag kayong magbingi-bingihan dyan. Darapalan na ho yung ginagawa niyo paglaban sa karapatan ng mga nakakulong. Maaari po kayong makasuhan sa ginagawa niyo. Tama! Paano hindi magpoprotesta ang mga tao sa ginagawa niyo? Lahat ng klase ng paglaban. Usog mo yung mic, nahihila. Klase ng paglaban sa mahihirap, sa mga walang-wala ginagawa niyo. Wala nang kadangal-dangal ang mga mahihirap dito sa Pilipinas. Alam mo, pwede naman magprotesta nga, paulit-ulit tayo Pwede natin paglaban yung yung karapatan natin, pero hindi ko sa ganung paraan. Ulitin natin, hindi sa ganung paraan na kailangan yung manira. Manira ng gamit, di ba? Na hindi nyo pag-aari. At nino man hindi pag-aari. Pag-aari ng gobyerno, di ba? Pag-aari ng individual na tao, na negosyante, maliit o malaki, hindi nyo dapat sinisira. Tignan nyo yung video, di ba? Sinira stoplight, sinira yung mga mga signage, pinagsusulatan yung mga dingding, yung island, di ba? Binasag yung, di ba, yung private property ng hotel, sinira yung mga motor, tinumba yung motor doon, di ba? Tapos yung mga maliliit na negosyante na nagtitinda doon sa gilid, di ba? Na-interview isang matanda na ipaninda nga daw niya. Di ba? Naganda basag-basag yung mga soft drinks.
Tapos yung paninda niya, nagkalat. Diba? Ito yung bagay na yun. Tapos sasabihin nyo, hustisya. Tindi ng mga to. Kung tutusin. Alam niyo mga kababayan, bago natin magtapos, no, may ilang minuto pa tayo. Ito nga yung pinapaliwanag natin. Diba? Wala naman yung masama. Kasi kami, bilang nagulo nga kami kung tutusin eh. Dapat talaga liwasan Bonifacio. Tapos anong nangyari nun, nagpuntahan na yung mga ibang DDS sa EDSA. Ito mga to, gumawa ng di ba? Hindi natin alam kung ano yung plano nila. Luneta, liwasan Bonifacio, nakarating na Mendiola, ito na nangyari, nagkagulo. Ngayon, yan, parang talagang malagim na trahedya nangyari. Ngayon, nakakulong yung mga bata, may namatay. So, nakakaawa yung mga magulang. Nakakaawa kasi hindi nila alam yung pinaglalaban ng mga kabataang to. Diba? O, ito pa pala isang video, panoorin natin, saglit lang naman to. Ito. Diba? Halatang halata ako kasi. Halatang halata yung mga nangyari. Ayan o. Ayan o. Diba? May briefing pa. Binibriefing. Binibriefing yung mga tao. Ayan o. Yung mga pupunta doon. Yun na mahirap. Tapos sasabihin natin walang nasa likod, meron. Diba? Hindi natin tutuloy yung music kasi mayroong baka copyright lang tayo. Yun eh. Kaya sabi sa inyo mga kababayan, nakakaawa po talaga yung mga magulang. Yung mga magulang na hindi nila alam kung ano nangyari sa kanilang mga anak. Diba? Kasi ako, ayoko naman magkwento kasi may mga nangyaring ganyan. Nababalitaan na lang nila yung anak nila patay na. Patay na. Nangyari. Ano nangyari? Napasali doon sa Rumble. Bait-bait ng anak ko eh. Ang bait-bait mo yun. Umuwi hindi ka na umuwi yung galing eskwela. O, diba? Kasi iba na ho talaga yung kabataan ngayon. At sana maintindihan din natin yun, ha? Diba? Tayo wala hong nakita ho natin kung ano yung totoong nangyari. Oo, may mga nanakit din na pulis. May mga kabataan nasaktan. May nasawi. May namatay. Pero mga kababayan, wala hong ganitong na natatapos na dinadaan sa dahas. Na kailangan mayroong magbuhos ng buhay. Hindi nahuto yung panahon ng mga bayani. Kasi iba na ho yung panahon ngayon. Yung panahon ngayon, di ba? Kasi kung noon puro bayani, ngayon puro makakapal ang muka. Hindi na uso bayani ngayon. Alright, so yun lang naman mga kababayan na binigyan lang natin to ng reaksyon itong nangyari dito sa Mendiola. Alright, so yun, maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. Don't forget to like and share sa ating mga video ginagawa at yun nga, thank you sa lahat ng mga nagsusupport sa atin, lalo sa TikTok, no? Alright, ingat po kayo and God bless. Alright.